Hello guys, good evening. Welcome to my another video. Yan. So, gabi na po. Have a pleasant evening to all of you, mga idol. Yan. So, shout out po sa inyo lahat at maraming po salamat sa suporta ninyo. I do appreciate it. And I hope na you appreciate my appreciation. So, let's go to our topic. Yun nga, let's talk about depression, guys. So, yun. Medyo parang ito yung pinagmumulan ng mga hindi magandang pangyayari sa isang tao, sa mga tao, sa komunidad, sa community, sa mga taong dumadanas nito. Well, based on my experience, parang totally, parang wala ka ng pag-asa. Parang konting kimot mo, mauulit-uli yung mga pinagdaanan mo. So, ang ginawa ko lang nun, nagbasa-basa ako, nilabas ko yung lungkot ko, nagano ako, nag-focus ako sa mga activities, yung mga playing basketball, sa mga tropa, basketball, tapos, yun, tamang gawain sa bahay, yung mga ganun. At the same time, kahit paano magdasal palagi. Yun lang ang ginawa ko. Kasi simula nung 2004, parang doon yung bumagsak yung talagang pamumuhay namin. Oo, kasi college ako noon, nasa Lyceum ako. Sad to say na hindi ko natapos sa pag-aaral dahil hanggang lang ako, first semester. Dahil walang trabaho daddy ko siya, seaman siya. Ayun, sa di inaasang pangyari, hindi siya nakasakay dahil sa medical conditions. High blood. Well, ganun talaga yung gawa niya Wala na magagawa dun. At the same time, he is already in God's hand. At ayun, simula nun parang nalugmok na yung pangarap ko Kasi paano ang dream ko maging kusinero. Unfortunately, hindi ko nakamit yun dahil humitong ako sa pag-aaral. Anong nangyari dun? Napunta ako sa mga tita ko sa Alabang. Tumulong muna ako sa pwesto nila sa palengke. Ano pa yun, yung Muntinlupa Public Market. Sa Alabang yun. Hindi pa yung yung ngayong pamilya ng Muntinlupa. Ngayon modernized na Dati hindi pa gaano. So ayun, nagtrabaho ako doon bilang helper sa mga tita ko sa pwesto nila sa palengke. Sa sila? Nagtitinda sila ng manok, yung mga katay na. Doon ako nagsimula magtrabaho. And then, nung the following year, 2005, and birthday ko, February 16. Kaya, pagka 18 years old ko,
naghanap na ako ng trabaho. Grabe ang hirap. Kung saan ako lumapit, sa Peso Pasay, sa mga kinaukulan, wala pa rin talaga. Bale ang unang trabaho ko na sa bench ako. Central Laboratories, yung paggawa ng mga pabango and other liquid products. Yung mga lotion, gel, ano ba, pabango, yan. Doon yung sa Tanyag Taguig. Ano ba yun, nakalimutan ko yung street yun Acostia. So Bagong Bayan yata yung street na yun. Ngayon sila nanichos na sila sa warehouse. Dati yung warehouse ng bench, dalawa yun. Yung nasa Along Tanyag, tapos yung isa sa Bagong Bayan. Bagong Bayan ba o ano? Basta yun. Then, later on, lumipat na sila sa warehouse ng bench. So, ayun. Yun nga, yun ang pakit sa Pilipinas. 5 months ang contract. Nagsimula ako doon August 8, 2005. Then, natapos yung contract ko January 6, 2006. Yun. Pagkatapos ko ng trabaho, wala. Nag-bike uli ko sa matita ko. Sa pwesto sa palengke. At yun, bali, yun ako, nag-decide uli ako na mag-aaral muli. At yun, lumipat ako from Lyceum 2004 sa naman ako, PMMS Las Piñas. Nag-aaral ako doon as maritime student. Ano ko doon? BS Marine Transportation. Pero unfortunately, hindi naman ako nakatapos. First semester lang inabot ko doon. Dahil kung matatandaan nyo yung 2006 bagyo ng Milenyo, bandang September. At yun, medyo humina yung palengke dahil sa bagyo. Nagkaroon ng financial problem sila yung tita ko. Ayun. So, na-depress naman ako sa pag-aaral ko. Dahil hindi ako nakatapos. Second strike na yun. Hindi ako nakatapos. So, ayun. Nagtrabaho uli ako. Tumulong uli ako sa matita ko para makabawi. Sa personal sa palengke. Tapos, ayun na. The following year, 2008, naghanap na uli ako ng trabaho. Yun, nakabubo na ako. Pero bago yun parang nag-stay muna ako sa ate ko. Kasi wala siya kasama. In 2008, nag-apply na ako sa SAGU. Nire-recommend ako ng pinsa ko na nagtatrabaho doon. And then, salamat sa Diyos tumagal ako doon. 2008 ang March hanggang December ng 2009. Yun. Tapos noon, January 2010, nag-take ako ng TESDA. Siyempre, National Certificate Level 3. Barista yun. Kasi tinake ko yun dahil galing ako sa SAGU, more on more on blended
beverages. So, nirelate ko yung experience ko doon sa pagkuha ko ng TESDA. Yun, afterwards na natapos ko yung TESDA, siyempre confident ako na makakapagtrabaho ako sa mga Starbucks, Coffee Bean, Boss Coffee. Pero unfortunately guys, hindi eh. Hindi ako pinalad. Hindi ko alam kung anong criteria pang hinahanap nila. Ang nakikita ko ng dahilan hindi ako graduate ng college. Ang kinukuha ay graduate ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Yun. Saklap, diba? And then, naghanap na lang ako ng opportunity. And then, yun. Nagtrabaho ako sa bandang April. Yun. Natanggap ako sa Manginasal. Yun. Napunta ako sa Mall of Asia. And then, nag-transfer ako sa Alabang Star Mall. And, ayun. Doon ako nakakuha ng pagkakataon na ipagpatuloy yung gusto ko na makapag-aral. Yung sa IETI, College of Alabang, which is natugunan ko naman. 2-year ako doon. 2-year ICT, Information and Communications Technology yung course ko doon. Bali, opportunity, pero muntik na ako hindi na makatapos doon kasi after ko magtrabaho sa mga inasal ay hindi na ako nakapaghanap ng trabaho. At yun, luckily dumating yung tita ko mula sa States, and si Jay Shivante. First name niya, ang original name niya ay Arnob Puri. Then later on naging na siya, Jay Shivante. Pero rest in peace, Uncle Jay. Thank you so much for helping me to continue my studies. And then, ayun, sa awan Diyos, natapos ko yung pag-aaral ko. Pero nagkaroon din ako ng problema nun dahil hindi na nakapagbigay ng tulong sa tito nung last semester ko, which is doon ako nagkaroon ng problema. Ang last term ko nun ay 2012 June to October. Salamat nga sa school ko, kahit papaano pinayagan akong maitawid yung last semester ko. And then, instead of makapagtrabaho sa mga technology companies, mga call center, mga ganun, hindi natupad. Dahil may remaining balance pa ako sa school. Ayun. So, naghanap ko na ako ng ibang trabaho na tumatanggap ng at least high school. Yung nga, doon na ako nagtrabaho sa bar 2012 ng December. So, ayun. Yung kabiguan na dinanas namin. So, nagtrabaho sa Sago. Sa bar na ako nun, 2012 hanggang December 2013. Yung 1 year din ako nun. Nakadalawang contract ako. And then the following year, January, yun, naghanap muli ako ng ibang trabaho kasi natapos na yung trabaho sa bar. Bali, nakabalik na ako June. Doon naman ako sa Glorieta. And shout out sa Jojit Castro. Salamat po. Nabigyan ako ng pagkataon makapagtrabaho muli.
Simula June 2014 hanggang January 2017, yun. Yun nga, and then yung related sa depression, ayun, nilabanan ko lang din. May ginawa akong busy yung sarili ko, tinuro ko sa ibang atensyon upang hindi ako mahila pababa ng depression. So ayun, keep on tuunan ko ang aking sarili sa mga aktibidad. Siyempre tiwala sa Panginoon, pagdarasal. Siyempre nilingon ko rin yung pamilya ko, ang mami ko na nagbigay sa amin ng lakas. Yung daddy ko wala. Shoutout sa mga related ng daddy ko. Wala naman po siya nagawa sa amin. Panay siya inom, sugal, bisyo. Wala siyang itinabi sa amin. Pag-uwi yun ng barko, galing sa, off duty siya sa barko. Ang pasalubong nun hindi chocolate, alak ang dala nun para sa barkada niya. Kinausap namin yun na bago siya mawala ng trabaho 2004, maglaan siya ng college plan para sa amin ng kapatid ko. Wala dayok-dok sa sugal sugal, barkada, ayun, nauwi, wala, nga kami apektado. Kaya yung mga nagsasabi dyan na kamag-anak na parang hindi namin siya inaasikaso, well, hindi nyo alam ang takbo ng buhay namin, kaya wala po kayong karapatan na magbigay sa amin na hindi maganda dahil sa gawain ng pamangkin nyo, kamag-anak nyo, laban sa amin. Yung mga nagsasabi na hindi namin sila binibigyan ng parang pamasko mula sa daddy namin. Pero totoo, wala namang iniiwan sa inyo. Kami ang nagpupuminit na magbago siya, pero wala. Barkada niya ang kanyang ipinundar. Ngayon, nasa yung barkada niya? Nawala na rin. Kaya ayun. Kaya sa inyo po na kamag-anak ng daddy namin, dahil sa Bangan, yun. Shout out sa inyo. Hindi naman sa sinisiraan ko, pero parang yun ang naging dating sa amin Well, wala na kami magagawa doon, nangyari na lahat. Basta kami stick together ng mga kapatid ko. At ayun, laban lang kami sa buhay. Yun nga, sa depression nga po, huwag po kayong papadaig sa kalungkutan, sa kabiguan. Harapin natin ito, gawin natin ang ating sarili na maging maayos, matuwid. Ilaan natin ito sa mga gawain, mga activities. Siyempre, patuloy po tayong magdasal sa Panginoon para sa guidance na mailawan nating landas. Maraming po salamat mga idol, and hope may nakuha kayo kahit konti at maipamahagi po sa ating
kapwa Pilipino, sa mga ibang tao na nakakaranas ng depression. Pagpatuloy po natin ang mga gawain natin, kung kayo dumadanas ng mga kabiguan, kalungkutan, yung mga bagay na hindi natin inaasahan na nagbigay sa atin ng matinding kabiguan. Huwag tayong papadaig sa gano'n na negatibo, bagkus ay magpatuloy tayo, itama natin ang mga kabiguan na nangyari sa atin. Ipagpatuloy natin po ang ating buhay, huwag tayong papadaig sa hindi magandang nangyari. Patuloy po tayong manalangin para sa guidance at ayun, masasabi ko po na ma-overcome po natin ang ating problema. So maraming po salamat. More power to all of you mga idol. God bless po.